Po sa ating lahat. Tayo po ay magbubukas na ng ika-41 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating mahal na konsyal, iginagalang Ronilo A. Donesa. Sa otoridad na pinagkaloob sa akin ng ating pangalawang punong bayan at sa saligang batas na bumubuo dito, formal ko ng pinupuksan ng ating ika-41 karaniwang pagpupulong. Ginagalang na konsehal, Perpetuo Disenganyo, pwede mo bang pangunahin yung ating panalangin? Isang magandang umaga po. Pansamantala ng umulong pinuna at ganoon din pa sa ating mga kasamahan sa Sanggunian. Sumandali po tayong tumungo at dami ng presensya ng Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami ay iyong ginagabayan at salamat din po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Dalangin po namin na ikaw ang manguna sa aming mga pag-uusapan sa umagang ito. At sana po tama at nararapat ang aming mga panukala at mungkahi ng bawat isa sa amin para sa ikabubuti at sa kapakanan ng aming bayan, ng mamamayan ng Silang. Dalangin po din po namin ang aming punong bayan, Socorro Rosario F. Poblete, at pangalawang punong bayan, Aidel Paul Garcia Bilamide, at mga kasama ng Sangguniang Bayan, pati na po mga empleyado ng Sangguniang Bayan, at dalangin din po namin lahat ng naglilingkod sa lahat ng sangay ng pamahalaan ng bayan ng Silang. Kasama po ang 64 barangay, mga kapitan, kagawad, at mga kawani ng lahat ng barangay sa nasasakupan ng ating bayan at mamamayan ng Silang. Iligtas mo po kami sa kapahamakan at ilayon po sa anumang karamdaman at dalangin din po namin na matapos na ang pandemyang ito sa buong sanlibutan. Alam po namin na ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, aming Ama. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 May dadako na po tayo sa pagtawag ng mga pangalan ng mga paggawat. Ginoong Kalihim, pwede po bang pakipangkita ang pangalan ng bawat isa? Paggawat ng narito sa Ginagalang Ginagalang Ronilo Donesa. Ginagalang Alan Tolentino. Narito po. Ginagalang Ronilo Donesa. Narito po. Ginagalang Ferdinand Amutan. Narito po. Ginagalang Perpetuo Disenganyo. Narito po. Ginagalang Catherine Tirona. Ginagalang Luciano De Jesus Jr. Narito po. Ginagalang Nestor Patawe. Ginagalang Domingo Ortega. Narito po. Ginagalang Anlene Bation. Narito po. Meron po tayong 8 konsehal na kasama ngayon sa ating pagpupulong. Kapag natibay ng ating kalihim, ng kapatan ng ating bilang, formal na natin binubuksan na ika-41 na karaniwang pulong ng ating sanggunian. Dadako na po tayo sa palabasa at pagpapatibay ng mga patitigan ng nakaraang pulong. Ano po ang mong kahili ginagalang pong konsyala ng Pilipino? Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa ating mga kasamang sosyal ng bayan. Minumungkahi ko po na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan ng ika-39 ng karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-19 ng Oktubre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Pinangalawan, ginagawa na konsyal sa ginanamutan. Ang lahat ng sumasalayan ay mangyayari na po ng kapitan. Lahat po ng konsyal. Maraming salamat. Ng kanang kamay. Kaya po pinagpapaliban natin ng pagbasa ni 36 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Pagpapaliban. Ginoong nangungulong pinuno, minumungkahi ko po muli na ang katitikan ng minumungkahi ko po muli na pagtibayin
ang katitikan na ika-39 ng karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-19 ng Oktubre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Yung ngalawan po, may ginagalang alam ba ito? Lahat po na sumasangayon ang nangyayari lang po. Lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po atin kung tinatanggap at nagtitibay ang katitikan ay 39 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Muli po, nangungulong pinuno, meron pa huli tayong pangalawang babasahin po. Minumungkahi ko po muli na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan na ika-40 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-3 ng Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawan ay ginagawa na po sa Mark Anthony Toledo. Lahat po ng sumasangayon ay nangyayari lang po. Magtaas po kanyang kanang kamay. Lahat ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po pinagpapaliban natin ng pagbasa ng katitikan ay ika-40 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po, nangungulong pinuno. Muli po, minumungkahi ko po na pagtibayin po ang katitikan ng ika-40 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-3 ng Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawan po na ginagalang na Vice President Domingo Ortega. Ang lahat po ng sumasang-ayon ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po ating tinatanggap at nagtitibay ang katitikan ay ika-40 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Ang sino po na mayroon pong una o maaaring masabi sa ating para sa kapakanan ng ating bayan ay mangyari lang po ang ligtas ng kanyang kanang. Kung wala po, dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panahon. Yun ang kalihim, meron po pa tayong katanungan. Magkaganon po, nakita po ang pagkakas ng kamay ng ating constitutional setting ng Singanyo. Patuloy po kayo. Nagkaroon po siya. Nangungulo po nino, magandang umaga po sa ating lahat, pati po sa ating mga kasama sa Sangguniang Bayan. Nais ko lang pong batiin ang ating pong kababayan na pinarangalan at na-promote po noong isang linggo po si ating pong kababayan at taga Barangay Sabutan bilang na-promote po siya ng naging po full-fledged kernel po ng AFP, si Jesse Ramos Montoya, na kababayan po natin dito sa ating taga Sabutan. Nais ko po na kumain po, bigyan natin siya ng pagkilala at pagpaparangal sa pagkakapromote po sa kanya bilang full-fledged kernel sa AFP po, AFP. Inatasan po natin ang ating kalihim na gumawa po ng isang parangal, pagkilala sa ating naging full-fledged general pa, Colonel? Full-fledged kernel po. Na si Jesse Montoya, para po sa susunod nating pagpupulong ay presenta sa kanya ang naturang parangal. Meron pa po bang gustong magkalhin ng ating malayang pagtatalumpati? Kung wala na po, dadakon na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa ating mga panahon. Kinangkalhin, meron po ba tayo nakatapos panahon? Sangayon po sa atas sa kalihiman ay sinulatan po natin ang namumuno sa Engineering Department, Engineer Apolinario Manuson, ang ating pong municipal engineer. Pero ang pasabi po nung Webes na ang a-attend daw po ng ating pagpupulong ay si Engineer Senen.
ay ang balita naman sa akin ngayon lamang, lumabas daw po si Ingersinen, kaya siguro sa susunod tulong na natin siya makakausap. Hindi po, tatalanan lang po ulit natin sa susunod na pagtulong ang pagbibigay ko sa ating panoorin. Nadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ginoong Kaling, meron ba tayong paksang tatalakayin sa ating? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang ba, panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ka-62, serye 2020, isinulong ni Ginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno Lupon sa Kabataan at pagpapaunlad ng palakasan. Isang kapasyahan na nagpapahayag at nagbibigay ng mataas na pagkilala at parangal ng pamahalaang bayan ng Silang sa pamumuno ng punong bayan, Ginagalang Socorro Rosario F. Poblete, at nang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ng pangalawang punong bayan, Ginagalang Adel Paul G. Bilamide, para kay Binibining Kimberly Billy Hackenson sa kanyang pagwawagi bilang 4th runner-up sa nakaraang 2020 Miss Universe Philippines pageant. At tinatalaga po natin kay Ginagalang Kabataan, Anlin Bation, tagapamuno ng Lupon Kabataan po Pagpapalakasan. Dumako po tayo sa letra K, kagyat na kahiligan mula sa punong bayan. Number 1, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully and urgently requesting for a resolution for the realignment, reprogramming of the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of the year 2020 for the construction of Rural Health Unit in New Government Center, Barangay Biga 1, Silang, Cavite. Attached is a copy of Supplemental Investment Program 2020 and MDC Resolution Number 6, 2020 for reference. Natalaga po natin sa lupos pananalapit, panguna po ng ating social Jundesos. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid liham. Number 1, a copy of the weekly report of the Silang Traffic Management Office for enforcing health protocols using face mask, physical social distancing, and clearing of illegally parked vehicles and illegal vendors from October 19 to 25, 2020 and October 26 to November 1, 2020. Natalaga po natin sa Lupon sa transportasyon at Lupon po ng mga ating punggaw. Number 2, an e-copy of Provincial Resolution number 1618-2020, a resolution declaring the province of Cavite under the state of calamity due to the impact of Super Typhoon Rolly and authorizing the utilization of the amount of 10 million pesos from the Quick Response Fund of the 2020 Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund for the purchase of relief goods and other expenses for the benefit of those affected by the Super Typhoon. Natalaga po natin sa Lupon pananalapit, panguna po ng ating social Jundesos. Number 3, isang liham para sa kinauukulan mula kay Ginagalang Helson M. Reyes, punong barangay ng Barangay San Miguel 1, na ipinapaalam na naging maayos ang daloy ng trapiko sa kanilang paglulunsad ng no entry at one-way dahil nawala ang buhol-buhol na trapiko. Kaya't sila ay umasa na may patutupad ang kanilang ordinansa sa madaling panahon. Natalaga po natin sa Lupon sa transportasyon, pangunguna po itong dito. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Natako na po tayo sa pag-uulat ng Lupon. Kami meron po pang Lupon na hanggang mag-uulat sa ating pagpupulat. Wala po nakatalang ulat ng Lupon sa umagang ito.
Sa mga nakatagdang gawain, ano po ang ating nakatagdang gawain? Wala rin po tayo nakatala sa mga nakataklang gawain sa umagang ito. Kung gano'n po, magkagano po, bitak po ang pagtaas natin po sa Luciano Gundero. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Minumungkahi ko po na lihis ang alituntunin ng ating pagpupulong. Parang bigyan dan po ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 61. Isang kapasiyahang pinagtitibay ang MDC or Municipal Development Council Resolution number 6-2020, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Yung ngalawan po, yung ginagalang po sa anan po, ang lahat po ng sumasang-ayon na nangyari lang po. Kaya po, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po inililihis natin ng ating pagpupulong. Ginong kalihim, pwede po bang pakibasa niyo ang buod ng naturong panukala? Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-61, seri 2020, isinulong ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Isang kapasyahang pinagtitibay ang MDC Municipal Development Council Resolution number 6-2020, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Sapagkat noong 5 ng Nobyembre 2020 ay nagsumite ng sulat ang ating punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete sa Sangguniang Bayan na humihiling ng isang kapasyahan na magre-realign, magre-reprogram ng mga programs, projects, activities mula sa 20% Development Fund para sa taong 2020 para sa pagpapagawa ng Rural Health Unit sa bagong sentrong pampamahalaan ng Munisipalidad ng Silang sa Barangay Biga 1, Silang Cavite. Sapagkat ang konstruksyon ng functional Silang Main Rural Health Unit na mayroong kumpletong mga pasilidad ay kasama sa Annual Investment Program para sa taong 2020 ng Munisipalidad ng Silang. Sapagkat noong ika-12 ng Oktubre 2020, ang Municipal Development Council ng Munisipalidad ng Silang ay nagpatibay ng MDC Resolution number 6-2020, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Sapagkat nakasaad sa Section 109A ng Batas Pambansa 7160, lalong kilala bilang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, na ang mga pambayang lupon para sa kaunlaran ay magbabalangkas ng mga polisiya at programa para sa pambayang pagpapaunlad. Kung kaya sa mungkahi ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na pagtibayin ang MDC Resolution number 6-2020, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Ipinasya pa na maging bahagi ng kapasyahang ito ang MDC Resolution number 6-2020. Lagda, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo.
Ngayon po ay binibigyan na po natin ng hapag sa may panukalang kapasyan para sa kanyang maikling pananimita. Muli po, isang magandang umaga po sa atin. Noon nga pong November 5 ay nagpadala po ng liham ang atin pong punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Roblete, sa tanggapan po ng Sangguniang Bayan para hilingin ang isang kapasyahan na magpapatibay sa MDC Resolution number 6-2020. Ito po yung a resolution of the development, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council, realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of the year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Ito po ay ang pagre-realign at reprogram ng programs, projects, activities mula po sa ating 20% Development Fund. Sa ilalim po ng MDC Resolution number 4-2019 at pinagtibay na annual investment program para sa taong kasalukuyan, tayo po ay naglaan ng 106,721,893 pesos para sa entire 20% Development Fund po natin, kung saan ay kabilang po sa programs, projects, activities ang 5 item na hindi po natin ipapatupad pa or hindi na-utilize na pondo. Ito po ay ang mga sumusunod. Una po ay ang pagbili natin ng heavy equipment or garbage truck na nagkakahalaga po ng 10 milyon. At under naman po sa ilalim ng construction or pagbili ng lote para sa multipurpose na mga barangay, tayo po ay nagkaloob ng tigli 5 milyon sa 3 barangay para po sa kanilang construction at pagbili ng lote para sa kanilang multipurpose hall. Ito po ay ang mga barangay Biga 2, Barangay Tubuan 1, Barangay Tubuan 2. At ang panglipa po ay ang opening of road from Captain Pepe Street to Bypass Road. Ano po? Ito po ay may kabuong halaga na 28 million at ang unutilized na pondo nga po na to ay pinaplano po ng pamahalaang bayan na i-divert po para sa pagpapagawa ng ating main rural health unit sa ating bagong government center dyan po sa Biga 1. Ano po? At ito naman pong construction ng ating pong bagong rural health unit ay ito naman po ay included sa ating 2020 annual investment program. Sa kasalukuyan po, ang rural health facility natin ay matatagpuan po dyan sa Barangay Tubuan 3, along JP Rizal. At ito po ay kasalukuyan nating inuupahan lamang sa halagang 35,000 piso kada buwan. Ang pasilidad po ay medyo may kaliitan na at kung saan po ay kapansin-pansin din naman ang ating mga kababayan na naghihintay sa tabi ng lansangan at naghihintay sila para sa pagtawag sa kanilang mga pangalan para maserbisyuhan. Sa kasalukuyan po ay tayo ay dumadanas nga ng pandemya dahil po sa COVID-19 at dahil po dito ay napakalaking halaga na o napakalaking pondo na po ang ating ginagastos bilang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad na nga po ng ginawa nating pagbibigay ng mga ayuda sa buong silang o sa 64 barangays. So nakailang wave po tayo ng mga pagpamamahagi ng ayuda. Pangalawa po ay meron po rin tayo mga nirerentahan ng mga isolation facilities para po doon sa mga COVID cases natin. Ang pangatlo naman po ay malaki rin po ang mga ginastos natin sa pagbili ng ating mga PPEs, mga disinfection agents, mga tents, at iba pa ho. Kaya nga po sa panahong ito na dinadanas natin ang problema natin sa COVID-19,
siguro po ay napapanahon na para atin ang simulan ang pagpapatayo ng isang maayos na pasilidad para sa ating rural health unit. Kaya sana po sa aking mga kasama sa Sangguniang Bayan, suportahan po natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 61. Maraming salamat po. Mangulong Pinuno. Ngayon po ay bubuksan na po natin ang para sa malayang talakayan. Sino mo po may susong o puna sa nakatulang panukalang kapasyahan. Ang nangyari lang po na magtaas mo kanyang kanang kamay para sa pagkakilala. Ginagalang na po si Alan Tolentino. Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa aking mga kasama konsyel ng bayan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pamahalaang bayan sa matagal na panahon na tayo po dito po sa ating rural health worker po na ating pinagpapa-check upan na tayo po matagal ng panahon na nangungupahan. Isang pasasalamat po at nabigyan ng tugon at pangangailangan po ang ating mga kababayan na makapagpatayo po ng bagong rural health worker po para ito po ipakinabangan ng ating mga kababayan na hindi na po tayo uupa. At maraming salamat ho at yun lang ho ang aking masasabi po sa aking mga kasama. Salamat po. Sino po ang mayroong susong o puna sa naturang panukala? Ang aking lang pong katanungan sa ating tutulong ng panukala. Pwede po ba kayong namin ginagawa na consulting dito? Pwede po ba kami bigyan ng idea anong klaseng itong ating rural health center na ginagawa para po sa kabatiran ng bawat isa? Nangungulong Pinuno, ang refer po sa committee ay kumbaga ito po ay short period lang. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon. Short notice lang po ito. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon para makapag-conduct ng committee hearing. Pero kahapon po at kaninang umaga ay minabuti ko po na makipag-ugnayan sa ating budget officer para alamin po ang tungkol sa planong pagpapatayo ng rural health unit. Itong araw pong proposed rural health unit or rural health center ay ito po ay 3 palapag. At sinasabi po nila na kumpleto po ang facility nito at meron na rin po itong mga rooms. So ako po ay limitado sa pagbibigay ng kung ano man pong detalye sa nasabing proposed construction ng rural health center dahil nga po hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon para makapag-conduct ng committee hearing para ipatawag po ang nag-design ng pasilidad na ito. Ipagpauminahin niyo po. Sapat na po yung malaman natin na ito po ay kompletong gamit. Siyempre ay tayo naghahanap ng isang pasilidad na gaya nga po ng medyo maayos. Kaya siguro talagang nararapat lang sa ating panahon natin ngayon na siyempre ay napakasarap mag-servisyo lalo na yung ating mga health worker na maayos yung lugar, kumbaga detalyado sa mga dapat pumunta. Parang style hospital na ho rin ito, parang ganun yung bayan yung ginagawa po sa Jamde. Tama po kayo ng Mangungulong Pinuno at ito po ay higit namang ay mas magbibigay kaalwanan o kaginhawahan sa ating mga mamayan na tutungo sa ating
Rural Health Center dahil sa kasalukuyan nga po, kung mapapansin nyo, kung kayo ay dadaan sa tapat ng ating kasalukuyang rural youth, ay mapapansin naman po na sa labas na naghihintay yung ating mga kababayan. Siguro po ay hindi na ma-accommodate ng espasyo doon sa loob ang ating mga kababayan na humihingi ng atensyong medikal. Ano po? Kaya po sila ay mapapansin nyo na lang na nandoon po sa tabi ng kalye. So siguro naman po sa planong pagpapatayo ng bagong pasilidad na ito ay ito po ay may address na po lahat. At ang kagandahan nga po rito ay meron na po itong mga rooms. Hindi ko lang nga po maibigay sa inyo ang fully detailed ng pasilidad na ito dahil kulang po ako sa panahon para alamin ang lahat na yan. Maraming salamat. Meron pa hubong pinakasusap sa panukalang kapasyahan. Kung wala na po, ano po ang kahit ng ating po tagapanukalang? Nangunguna Pinuno, iminumungkahi ko po na patubayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 61. Isang kapasyahang pinagtitibay ang MDC or Municipal Development Council Resolution Number 6-2020, a resolution of the Executive Committee of the Municipal Development Council realigning, reprogramming the programs, projects, activities from the 20% Development Fund of the year 2020 to construction of Rural Health Unit at New Government Center, Barangay Biga 1, Silang Cavite, amounting to 28 million pesos. Pinangalawahan ni ginagawa na Konsehal Mark Anthony Toledo ang lahat ng sumasalayan ng nangyari na po ang kasulita. Lahat po ng konsyal nagtaas na kanilang kanang kamay. Kaya po atin ang tinatanggap at pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 61. Ay ginagalang na Konsehal Sangguniang Kabataan, Anlin Bation. Pangulong Pinuno, yaman lang din po at nakalihis ang ating pagpupulong ay hinihiling ko rin pong talakayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 62. Ginoong kalihim. Pinangalawahan po ni ginagalang Konsehal Alan Tumintino. Lahat po na sumasakayan na nangyari lang po ang magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po atin pong babasahin ang naturang panukalang kapasyahan. Ginagalang na Ginoong kalihim, pwede po bang pakibasa ang buod ng naturang panukalang kapasyahan. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide 62, serye 2020, isinulong ni ginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan. Isang kapasyahan na nagpapahayag at nagbibigay ng mataas na pagkilala at parangal ng pamahalaang bayan ng Silang sa pamumuno ng punong bayan iginagalang Socorro Rosario F. Poblete at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng pangalawang punong bayan iginagalang Adel Paul G. Belamide para kay Binibining Kimberly Billy Hackinson sa kanyang pagwawagi bilang 4th runner-up sa nakaraang 2020 Miss Universe Philippines pageant. Sapagkat si Binibining Kimberly Billy Hackinson ay isang Silanggueño, nag-aral at nagtapos ng kanyang elementarya sa Father Michael Donaher Memorial School at ng high school sa Infant Jesus Academy. Sapagkat si Binibining Kimberly Hackinson ang kumatawan sa lalawigan ng Cavite sa 2020 Miss Universe Philippines pageant. Sapagkat kabilang sa advokasya ni Binibining Hackinson ang pagpapaunlad ng agrikultura at ang pagpapasigla ng agri-ecotourism ng bayan sa bayan ng Silang. Sapagkat si Binibining Kimberly Hackinson ay nagwagi bilang 4th runner-up sa 2020 Miss Universe Philippine pageant. Sapagkat ang tagumpay na nakamit ni Binibining Kimberly Hackinson ay nagbigay ng karangalan hindi lamang sa bayan ng Silang kundi maging sa lalawigan ng Cavite.
Kung kaya sa mungkahin ni ginagalang Anlin C. Bation ay ipinasya ng gaya dito ay ginagawang pagpapasya na ipinahahayag at binibigyan ng pagkilala at parangal ng pamahalang bayan ng Silang sa pamumuno ng punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng pangalawang punong bayan, iginagalang Adel Paul G. Bilamide, si Binibining Kimberly Billy Hackinson sa kanyang pagbawagi bilang fourth runner-up sa nakaraang 2020 Miss Universe Philippine Pageant. Lagda, ginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno, lupon sa kabataan at pagpapaunlad ng palakasan. Ito binibigay natin ng hapag sa may akda para sa kanyang mga timpanan ng iba. Gandang umaga po ng Mulong Pinuno at sa aking po mga kasamahan. Tayong mga Pilipino ay likas na palaban at nakikipagtagisa ng galing sa kahit anong larangan, mapapangbansa man ito o international. Likas tayong may galing at katalinuhan na ipinamamalas upang tayo ay makilala at mapagmalaki ang ating pinagmulan. Kagaya na lamang nitong nakaraang Oktubre 25, 2020, isang magandang dilag na proud to be Silanggenyo ang nagpakita ng kagandahan at katalinuhan at buong pagmamalaking nirepresenta ang lalawigan ng Cavite sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines pageant kung saan 46 na kandidata ang nagtagisan upang mapili at irepresenta ang ating bansa sa pang-international nitong kompetisyon. Siya ay si Binibining Kimberly Hackinson o mas kilala bilang si Billy Hackinson, na lehitimong tagtubong Silang na nagwagi bilang fourth runner-up sa Miss Universe Philippines 2020. Siya ay nag-aral at nagtapos sa kanyang elementarya sa Father Michael Donoher Memorial School at ng high school sa Infant Jesus Academy of Silang Incorporated. At siya ay lumaki at nanirahan sa barangay Sambutan, Silang, Cavite. Isa rin pagpapatunay rito ay ang kanyang pagsasalaysay sa isa sa mga interview sa nasabing patimpalak sa kanyang karanasan noong kanyang kabataan ay ang tungkol sa ating mga pinyang bukirin na talaga namang isa sa ating pinagmamalaking produkto at ayon nga sa kanya ay ito ang isa sa mga magagandang lugar sa ating lalawigan na nais niyang mas maipakilala at itaguyod lalo na para sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng turismo hindi lamang ng ating bayan kundi pati sa ating lalawigan. Ang kanyang pagwawagi ay isa na namang karangalan para sa ating bayan at isa na namang pagpapatunay na ang Silanggenyo ay patuloy nakikinang at mangingibabaw sa kahit anumang larangan o patimpalak, kaya naman po nararapat nating pagtipayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 62, isang kapasyahang nagpapahayag at nagbibigay ng mataas na pagkilala at parangal ng pamahalaang bayan ng Silang sa pamumuno ng punong bayan, ginagalang Socorro Rosario F. Poblete at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ng pangalawang punong bayan, iginagalang Adel Paul Bilamide para kay Binibining Kimberly Billy Hackinson sa kanyang pagwawagi bilang fourth runner-up sa nakaraang 2020 Miss Universe Philippines pageant. Maraming salamat po. Well, binubuksan natin ang hapag para sa inyong puna o tutok sa naturang panukalang kapasyahan. Kung wala po, ano po ang mungkahin ng panukalang kapasyahan? Hinihiling ko po ang ating pong pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 62, isang kapasyahang na nagpapahayag at nagbibigay ng mataas na pagkilala at parangal ang pamahalang bayan ng Silang sa pamumuno ng punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng pangalawang punong bayan, iginagalang Adel Paul G. Bilamide para kay Binibining Kimberly Billy Hackinson sa kanyang pagwawagi bilang fourth runner-up sa nakaraang 2020 Miss Universe Philippines pageant. Pinangalawahan ay ginagalang na kung Sal Nestor Pacrawe
Ang lahat po ng sumasang-ayon ay mangyayari lang po na magtaas ng kanyang kanang. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po atin po ng pinagtitibayan, paano kapasyahan, birong Poblete de la Mide, ka-6 na dalawa. Ano po ang mukha ni ginagalang ko sa Luciano Bendeses? Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na ibalik sa kaayusan ng ating pagpupulong. Pinangalawahan po na ginagalang ko sa Alan Tolentino, ang lahat po ng sumasakayan na nangyari ang pagtaas ng kanyang kanang kamay. Yeah. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po binabalik na po natin sa kaayusan ng Sasagot ating na lang ako sa iyo. pagpupulong. Tatawag ko sa iyo, business yung lang kami sa Tleta. Dadako na po tayo sa mga pakalastas. Meron po bang gusto magpakalastas sa ating pagpupulong? Kung wala na po, ano po ang bukahin ng ating ginagalang po sa Alan Tolentino? Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa ating mga kasamang konsyal ng bayan. Isang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay minumungkahi ko po ang pagtitindig o pagtatapos po ng ating pulong sa umaga nito. Nangalaman po na ginagalang ako Vice President Domingo Ortega. Lahat po ng sumasangayon ng nangyari na po. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po atin na itinitindig ang ating pagpupulong sa tanang na ika-10 at 25 ng umaga. Maraming salamat po at mabuhay po tayo.